Hello sa inyong lahat. Welcome back na naman sa akin channel. Ngayon pala ay mayroon akong ito-troubleshoot. May dinala sa akin isang jigsaw. Ipapacheck niya kung ano ang problema kasi hindi na daw gumagana. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-troubleshoot nito, yung mga basic na troubleshooting sa mga power tools. Ito applicable to sa lahat ng mga power tools, no? Electric drill, grinder, jigsaw, circular saw, planer, mga ganyang uri ng mga power tools. Kaya huwag nating patatagalin pa, sisimulan na natin. Ito pala ang mga basic sa pagtutroubleshoot ng mga power tools. Dinala pala sa akin to, wala ng male plug. Kaya ngayon ang gagawin ko, susukatin ko dito, gamit ang ating multimeter, malalaman natin kung ano ang problema ng ating power tools. Itong dalawang linya, ilalagay lang natin yung test probe dito, tapos isit natin sa resistance. Pag switch natin dito sa kanyang switch on, dapat mayroon tayong masukat na resistance. Kapag mayroon, ibig sabihin buo pa yung winding, okay yun. Pero pag wala na, ibig sabihin open line yun. Kaya hanapin natin kung saan ang problema. Kaya sisimulan ko na ngayon. Ititest ko to gamit ang aking multimeter. Ngayon, ito na bali yung dalawang linya na, tapos nakaset sa resistance sa ohms. Susukatin natin ang kanyang resistance kung mayroon pa ba. Dapat pag pindot natin itong switch niya, dapat gagana yun o papalo yung ating multimeter. Mayroon tayong masukat na resistance kung buo pa ang kanyang winding. Dahil ito, expected na to na wala tayong masukat dahil sirat na to, no? Sabi ng may-ari, hindi daw gumagana. Pero testing pa rin natin. Kung makikita nyo, pinindot ko na hindi gumagalaw yung ating multimeter. Subukan ko munang i-touch bali itong dalawang probe. Yun, gumagalaw siya. Ayun, testing natin ulit. I-switch on natin. Ibig sabihin, hindi gumagalaw yung ating multimeter. Wala tayong masukat na resistance. Sa mga ganitong problema, ang ginagawa ko dito, pag wala na tayong masukat na resistance, ang next na gagawin ko ay tatanggalin ko to, tapos yung cord niya dito, tapos i-check ko sa dulo ng switch niya kung dapat mayroon siyang continuity. Ganun rin yung isang linya, i-check ko rin yung dulo niya, dulo sa dulo kung mayroon siyang continuity. Kapag wala, kapag okay siya, ibig sabihin ang isusunod natin i-check ay ito namang switch niya kung mayroon pa bang contact sa ilalim. Tapos yung isusunod natin yung carbon brush kung buo pa ba yung carbon brush. Baka minsan kasi hilis na. Kaya isa rin yun na sinyalis na kaya siya nag-open line dahil lang yung carbon brush ay hilis na. Kaya ngayon ito bubuksan ko na to para malaman ko kung ano ang problema. Ganito lang ang mga basic sa pag-troubleshoot ng mga power tools. Yung dahil wala tayong sukat na resistance, testirin na natin ang gamit natin ng continuity kung wala bang putol itong dalawang wire. Yung isa nga dito, tapos yung isang test probe ng tester dito, at yung isa naman doon sa ating papunta sa switch kung wala ba siyang putol. Tapos yung isa rin, dulo to dulo ang pagtitest natin bali dito. Kapag mayroong continuity, ibig sabihin buo yung wire, tapos dito naman tayo sa tester, yung terminal lang dito na tester at saka in at saka out. Bali, pag pinindot natin dapat may continuity. Tapos dito rin sa kabila yung dalawang terminal niya, dapat yung in at saka out. Pag pindot natin dapat may continuity. Kapag okay yung tester,
proceed tayo sa carbon brush. Tignan natin yung carbon brush kung mahaba pa ba, baka maiksi na, hindi na magpang-abot dito sa commutator bars niya, kibali ito. Tapos i-check natin yung winding, field winding, dalawa. Ganun lang ang mga basic sa pag-troubleshoot ng mga power tools. Check natin yung cord, kung wala bang putol, yung switch, tapos yung carbon brush, tapos yung winding, dalawang winding ng field winding. Tapos itong sa armature naman na winding. Ganun lang ang sa pag-troubleshoot. Kaya ngayon, isa-isahin ko muna. Ngayon, testingin ko muna. Tutunog siya. Yung dulo to dulo to, isang dulo ng wire papunta sa switch. Kung naririnig nyo at nakikita nyo yung multimeter natin, mayroon siya. Continuity. Tumutunog siya, ibig sabihin, okay ang wire lang ito. Subukan naman natin sa kabila. Lilipat natin. Ibig sabihin, okay rin ang kanyang wire ng isang linya. Ibig sabihin, walang problema sa cord. Doon tayo sa switch naman. Ito yung switch niya, bali. Makikita nyo, mayroong 4 na terminal dito. Ito yung in at saka out, bali. Testerin natin. Dapat may continuity rin to. Dapat may contact siya pag sinwitch natin. Pag wala, ibig sabihin may putol sa ilalim. Kung makikita nyo, tumutunog yung tester natin. Ibig sabihin, okay yung contact niya. Sa kabilang side naman. Tumutunog rin. Ibig sabihin, yung cord natin okay. Tapos yung switch natin okay. Kaya, punta tayo sa carbon brush at saka sa coil niya. Yung carbon brush niya, medyo maiksi na. Kailangan na itong palitan ng bago. Napakaiksi na. Ganun din yung kabila. Medyo maiksi na. Kaya kailangan natin itong papalitan. Dalawa ang winding ng field. I-check natin yung unang field winding kung buo pa ba itong winding ito, kung wala bang putol. May nasukat tayo, ibig sabihin buo ang kanyang dalawang winding, yung unang field winding at saka yung second field winding. Dahil buo pa ang kanyang dalawang field winding, ang gagawin naman natin, may dalawang wire kasi nito. Ang isang wire niya papunta doon sa out ng switch natin, tapos yung isa namang wire papunta doon sa PCB, sa panel circuit board niya. I-check natin kung wala bang putol dito. Kung walang putol, posible nandito yung problema sa PCB natin. Kaya i-set ko muna yung tester para maririnig nyo yung may tunog. Yan, para maririnig nyo. Wala siyang problema, walang putol dito. Yung isang wire naman papunta dito.
i-check natin kung wala ba rin ba siyang putol. Kaya natin tanggalin. Ayun. Nakita na natin ang problema. May pumutok ito. Pumutok. Kaya nawala ng contact ito. Itong problema. Pero i-check muna natin itong wire kung wala bang putol sa wire dito. Kasi posible kasing may naipit dito. Yung kasi may wire na papunta dyan. Papunta. Baka posibleng may naipit na putol. Ganyan. I-check muna natin yung continuity niya kung wala bang putol. Yan, naririnig nyo. May continuity siya. Yung wire dito, papunta dito sa PCB, walang putol. Ibig sabihin, ito lang ang problema natin. May pumutok dito yan. Kung makikita nyo ito. Pumutok siya. Gagawin ko, ihinang ko to. Tapos, babalik ko na, i-assemble ko na. Ito lang ang problema niya. May pumutok pala dito. Kaya kung makikita nyo, wala na contact sila. Ito sila mo, open na siya. Wala kasi akong panghinang dito, kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko to, dadalhin ko to sa pinagtatrabahuhan ko at doon ko to hinangin dito. Ganun lang no, sa pagto-troubleshoot, basic lang. Kung babalikan natin, ang unang i-check natin, yung cord, kung wala bang putol sa cord, dulo, mula sa male plug papunta sa switch, yung dalawang wire. Tapos yung switch naman, i-check natin kung may continuity ba, yung may contact ba sa ilalim dito. Tapos naman yung carbon brass, kung mahaba pa ba or may exit na. Tapos itong dalawang field winding. Tapos yung wire papunta dito sa PCB. Tapos ayun, nakita natin yung problema. Ganun lang sa pag-troubleshoot ng mga power tools, no? Mga basic na troubleshooting sa pag-check ng mga power tools. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. I-update ko na lang kayo kapag mahinang ko na to para i-assemble ko na rin ulit. Hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat.